Scalpel! Ang boses ni Dr. Althea Rivera ay kalmado at may awtoridad sa loob ng malamig na operating room. Ang bawat salita niya ay utos, ang bawat galaw niya ay tiyak. Sa ilalim ng matinding liwanag ng ilaw, siya ang reyna sa kanyang kaharian at ang kaharian niya ay ang buhay at kamatayan. Suction! Sinunod kaagad ng nurse ang kanyang utos. Nakatutok ang lahat ng atensyon niya sa maselang operasyon sa puso na kanyang ginagawa. Ito ang mundo niya. Dito, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso sa monitor, ang galing ng kanyang mga kamay, at ang manipis na linya na naghihiwalay sa pasyente mula sa kabilang buhay. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ngunit bigla, sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kontrol na iyon. Nagsimulang umikot ang paligid. Ang matingkad na ilaw sa itaas ay tila naging isang malabong bilog ng liwanag. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo sa ilalim ng kanyang surgical cap. For a millisecond, her hand, holding a critical instrument, faltered. Hindi! Hindi maaari! Ang sigaw ng isip niya. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang focus. Pinilit na huwag pansinin ang pagkahilo. Isang buhay ang nakasalalay sa kanya. Hindi ito ang oras para maging mahina. Ipinagpatuloy niya ang operasyon, ang kanyang mga galaw ay kasing presiso pa rin tulad ng dati, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng takot ang nagsisimulang mamuo. Ang bawat tibok ng puso sa monitor ay tila sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Pagkatapos ng halos 4 na oras, sa wakas ay tapos na. Vitals are stable. Closing now. Tagumpay ang operasyon. Narinig niya ang mga buntong hininga ng ginhawa mula sa kanyang team. Ngunit si Althea, hindi makaramdam ng anumang tagumpay. Tanging ang matinding pagod at ang paparating na kaba. Paglabas niya ng operating room, halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang napasandal sa pader ng pasilyo, hinihingal na para bang katatapos lang niyang tumakbo sa isang marathon. Magaling na trabaho, Doc Althea! Bati ng isang resident doctor na nakasalubong niya. Pinilit ni Althea na ngumiti. Salamat, pagod lang ito. Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi lang ito pagod. Nagmamadali siyang pumasok sa pinakamalapit na doctor's lounge at dumiretso sa banyo. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na kahon na ilang araw na niyang itinatago. Ang kahon na kinatatakutan niyang buksan. Habang nakatitig sa salamin, isang estranghero ang tumitig pabalik sa kanya. Isang babaeng may takot sa mga mata. Ito ba talaga si Dr. Althea Rivera? Ang hinahanga ang head of cardiothoracic surgery? Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang karera? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusunod ang instructions sa kahon. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Inilapag niya ang maliit na plastic stick sa lababo at hindi niya magawang tingnan ito. Napayuko siya at napahawak sa malamig na tiles ng pader. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang gabi, 3 buwan na ang nakalipas. Wala ang nakakasilaw na ilaw ng operating room. Tanging ang malambing na liwanag ng buwan sa rooftop ng ospital. Wala ang amoy ng antiseptiko. Tanging ang amoy ng kape at ng simpleng sabon. Hindi ka pa ba uuwi, Doc? Ang boses na iyon. Ang boses ni Liam. Malumanay, puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa isang bench, pagod mula sa maghapong trabaho, nang bigla na lang siyang lumitaw. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Hindi pa. May tinatapos pa akong mga chart. Sagot niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Si Liam. Ang janitor sa kanilang palapag. Isang simpleng tao na may pinakamalinis na puso na nakilala niya. Sa mundong puno ng mga doktor na mayayabang at mga taong mapanghusga,
Si Liam ang kanyang naging pahinga. Sa kanya, hindi siya si Dr. Rivera. Sa kanya, siya lang si Althea. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, sabi nito, at iniabot sa kanya ang isang tasa. Heto para sa'yo. Nagtagpo ang kanilang mga kamay. Naramdaman niya ang kalyo sa palad nito. Isang paalala ng mundong pinagmulan nito. Isang mundong napakalayo sa mundo niya. Ngunit sa halip na iwasan ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Sa mga sumunod na linggo, ang kanilang mga simpleng pag-uusap sa gabi ay naging mas malalim. Nalaman niya ang tungkol sa pangarap nitong magkaroon ng maliit na bukid. Nalaman nito ang tungkol sa bigat ng responsibilidad na pasan niya. Walang paghuhusga, tanging pag-unawa. At isang gabi, sa ilalim ng parehong buwan, sa gitna ng katahimikan ng rooftop, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Isang halik na nagsimula sa simpleng paghanga ay naging isang apoy na hindi nila parehong inaasahan. Isang gabing puno ng mga lihim na pangako at mga damdaming hindi dapat maramdaman. Isang malakas na kabog sa dibdib ang nagpabalik kay Althea sa kasalukuyan. Dahan-dahan, pinilit niyang ibaling ang kanyang mga mata sa lababo. 2 linya. 2 malinaw. Hindi mapagkakamali ang linya ng kulay rosas. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang 2 linyang iyon ay hindi lang isang resulta. Ito ay isang hatol. Ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang katapusan ng kanyang perpektong mundo. Paano niya sasabihin kay Liam? Paano niya haharapin ang mga kasamahan niya? Ang buong ospital? Isang top surgeon? At isang janitor? Sisirain siya ng mga tao. Dudungisan nila ang pangalan niya, ang kanyang pangarap, ang kanyang reputasyon. Ang lahat, mawawala. Napasubsob siya sa lababo, ang mga hikbi niya'y pinipigilan ng kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang tanging alam niya ay ang sakit na dumudurog sa kanyang puso. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Dr. Rivera? Ang boses ay pamilyar. Matigas. Mapagmatyag. Dr. Rivera? Ayos lang po ba kayo? Tronko ko ve komdukwe? Napatayo ng tuwid si Althea. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang tiyan. Ang head nurse. Mabilis niyang dinampot ang pregnancy test at itinago ito sa bulsa ng kanyang puting damit. Ang puting damit na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang kulungan para sa kanyang pinakamadilim na lihim. Dr. Rivera, ayos lang po ba kayo? You look pale. Ang boses ng head nurse, si Nurse Ratched sa isip-isip ni Althea, ay tumago sa pinto. Matalas at walang anumang bahid ng tunay na pag-aalala. Ito ay boses ng isang taong naghahanap ng butas, ng kahinaan. Mabilis na umayos ng tayo si Althea. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay at ang kumakabog niyang dibdib. Ang pregnancy test sa loob ng kanyang bulsa ay tila isang nagbabagang bakal. Okay lang ako, Nurse Gina, sagot niya. Sinisikap na gawing normal at bahagyang pagod lamang ang kanyang boses. Mahabang operasyon lang, I just need a moment. Sige po, Doc. May kape sa lounge kung gusto ninyo. Narinig ni Althea ang papalayong mga yabag. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa labas. Walang tao. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang ito ay pansamantala lamang. Ang sikreto niya ay isang bombang orasan, at ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa pagsabog. Sa mga sumunod na araw, ang St. Jude's Medical Center na dati niyang kaharian ay naging isang kulungan na puno ng mga anino. Bawat sulok ay tila may nagmamasid, bawat ngiti ng mga kasamahan niya
ay tila may kasamang panunuya. Ang kanyang pagiging perpekto, ang kanyang reputasyon, ay naging isang mabigat na baluti na unti-unting bumibigay. Isang umaga, sa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting kasama ang lahat ng department heads, bigla itong umatake. Pinag-uusapan nila ang budget para sa susunod na taon. Ang amoy ng matapang na kape sa silid na dati nagpapagising sa kanya, ngayon ay tila lason na sumisikad sa kanyang sikmura. Nagsimulang umakyat ang asido sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Dr. Rivera, anong masasabi mo sa proposal ng cardiology? Tanong ni Dr. Dominguez ang hospital director. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang mga mukha ng mga doktor na nirerespeto niya, mga doktor na katrabaho niya. Ngayon, para silang isang firing squad. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang pilit na tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Kailangan niyang makalabas. Ngayon na. "Excuse me for a moment," mabilis niyang sabi, kasabay ng pagtayo na halos ikabuwal niya. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang lumabas ng conference room, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Narating niya ang banyo sa dulo ng pasilyo at doon ay inilabas niya ang lahat. Habang nakaluhod sa malamig na sahig, nanginginig at hinahabol ang hininga, hindi ang pagsusuka ang pinakamasakit. Ito ay ang kahihiyan, ang pagkawala ng kontrol. Siya, si Dr. Althea Rivera, ay nagsusuka sa banyo na parang isang bagitong intern na hindi kinaya ang unang operasyon. Paglabas niya, naghugas ng muka at sinubukang ayusin ang sarili sa salamin, alam niyang huli na ang lahat. Nakita nila ang kanyang kahinaan. At sa isang lugar na tulad ng St. Jude's, ang kahinaan ay dugo sa tubig na puno ng mga pating. Kinabukasan, naramdaman niya ang pagbabago. Naglalakad siya sa pasilyo nang may marinig siyang nagbubulungan sa isang nurse's station. Hindi niya gaanong narinig, ngunit sapat na ang mga salitang isang doktor daw, laging pagod, at parang may iba. Pagkakita sa kanya, bigla silang tumahimik. Ang kanilang mga mata ay mabilis na umiwas. Ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang kumpirmasyon. Nagsimula na ang apoy. Isang maliit na sitsit na hindi magtatagal ay magiging isang dambuhalang sunog na tutupok sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa gitna ng lumalaking bangungot na ito, may isang tao na nanatiling kanyang liwanag. Hapon na iyon, pagod at walang gana, naupo siya sa isang bench sa hindi gaanong puntahan na garden ng ospital. Doon niya naramdaman na ligtas siya, kahit sandali lang. "Althea?" Napalingon siya. Si Liam. May dala itong isang paper cup. Dahan-dahan itong lumapit, ang muka ay puno ng sinserong pag-aalala. "Napansin kong hindi ka maganda nitong mga nakaraang araw," sabi nito sa malumanay na boses. "Nag-aalala ako sa'yo." "Heto, salabat," sabi ng lola ko, magaling daw to sa nahihilo. Iniabot nito ang mainit na tasa. Sa simpleng gesto na iyon, naramdaman ni Althea ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ito ay isang halo ng pasasalamat at sakit. Ang kabaitan ni Liam, ang kanyang kawalang malay sa bagyong paparating, ay parang isang punyal na tumutusok sa kanya. "Salamat, Liam," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tinanggap niya ang tasa, ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. "Wala yon," sagot nito, at umupo sa tabi niya, nag-iingat na mapanatili ang kaunting distansya. "Basta magpagaling ka, namimiss ko na yung ngiti ng paborito kong doktora." Napangiti si Althea, ngunit isang mapait na ngiti. Kung alam lang ni Liam. Kung alam lang niya na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung alam lang niya na ang bunga ng kanilang lihim na pag-ibig ang siyang sisira sa kanya. Gusto niyang sabihin, gusto niyang sumandal sa balikat nito at umiyak. Pero hindi pwede. Paano niya magagawang idamay ang isang taong busilak ang puso sa kanyang magulong mundo? Ang kahihiyan ay para sa kanya lamang. Hindi niya hahayaang madungisan din si Liam.
Pagod lang talaga ako. Muli niyang pagsisinungaling. Salamat dito. Ang sandaling iyon, na dapat sana'y nagbigay ng kapanatagan, ay lalo lang nagpabigat sa kanyang dibdib. Bawat segundo na kasama niya si Liam ay isang paalala ng kanyang malaking kasalanan at ng imposibleng sitwasyon nila. Kinabukasan, ang huling pako sa kanyang kabaong ay ibinaon. Nasalubong niya si Dr. Marco Santos, isa sa mga pinakamahusay na neurosurgeon at dati niyang naging kaibigan at karibal sa medical school. Dati, lagi silang nagbabatian, nag-aasaran pa nga tungkol sa kani-kanilang mga kaso. Marco! Bati niya. Ngunit si Dr. Santos ay hindi ngumiti. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa, isang malamig at mapanghusgang tingin, bago tumango ng bahagya at nagpatuloy sa paglakad. Ang simpleng pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Nawala ang respeto, nawala ang pagkakaibigan. Ang natira na lang ay ang hatol. Sa mga mata ni Dr. Santos, hindi na siya si Dr. Rivera, ang magaling na surgeon. Isa na lang siyang iskandalo na naghihintay na sumabog. Gabi na nang matapos ang kanyang duty. Pagod na pagod, hindi lang ang katawan kundi pati ang kaluluwa, dumiretso siya sa kanyang locker. Gusto na lang niyang umuwi at magkulong sa kanyang apartment. Pagbukas niya ng pinto ng locker, may isang maliit na piraso ng papel na nahulog sa sahig. Isang nakatuping papel. Napakunot ang noo niya. Kinakabahan, dahan-dahan niya itong pinulot. Binuksan niya ito. Nakasulat sa nanginginig, galit na mga letra ang mga salitang dumurog sa natitira pa niyang pag-asa. Ang dumudungi sa pangalan ng St. Jude's. Napahawak siya sa locker para masuportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi na ito bulong, hindi na ito tingin. Ito ay isang atake, isang direktang banta, may nakakaalam. At galit sila. Ang piraso ng papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang dumudungis sa pangalan ng St. Jude's. Hindi ito isang tanong, ito ay isang hatol. Nilukot ni Althea ang papel. Ang kanyang mga daliri ay mariing dumidiin dito na para bang kaya niyang durugin ang galit at takot na bumabalot sa kanya. Napasandal siya sa malamig na metal ng kanyang locker. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Sino? Sino ang gumawa nito? Isang nurse na naiinggit sa kanyang posisyon? Isang doktor na karibal niya? O isang taong wala lang magawa kundi manira ng buhay ng iba? Hindi na mahalaga. Ang lason ay kumalat na. At ngayon, nararamdaman niya ang mga epekto nito gumagapang sa bawat ugat ng ospital na dati niyang tinawag na pangalawang tahanan. Kinabukasan, ang tawag ay dumating. Dr. Rivera, pinapatawag po kayo ni Dr. Dominguez sa kanyang opisina. Ngayon na raw po, sabi ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at walang anumang emosyon. Alam na niya. Ito na yon! Ang paglakad niya mula sa kanyang opisina patungo sa opisina ng hospital director ay ang pinakamahabang paglakad sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat dingding ay tila lumiliit, sinisikip ang kanyang paghinga. Ang mga dating ngiti at pagbati mula sa mga staff na nakakasalubong niya ay napalitan ng mga pilit na tango at mabilis na pag-iwas ng tingin. Para siyang may ketong, isang maruming nilalang na iniiwasan ng lahat. Pagpasok niya sa opisina ni Dr. Dominguez, naroon na ang 2 pang miyembro ng board. Nakaupo sila sa paligid ng malaking mahogany table, ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Walang anumang bakas ng pagkakaibigan. Ito ay isang korte at siya ang akusado. Maupo ka, Althea, sabi ni Dr. Dominguez, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo si Althea, pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi niya ipapakita sa kanila na natatakot siya. Althea, panimula ng matandang doktor. Alam mo kung gaano kahalaga ang reputasyon ng St. Jude's. For decades,
We have built this hospital on a foundation of excellence, professionalism, and integrity. Hindi siya direktang tinutukoy, ngunit bawat salita ay isang bala na tumatama sa kanya. Reputasyon, profesionalismo, integridad, ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan niyang itayo. May mga nakakarating sa aming mga usap-usapan, pagpapatuloy nito. Mga usap-usapan na hindi maganda para sa imahe ng isang department head, para sa imahe ng ospital. Mga chismis lang yan, Direktor! Mahinahon ngunit mariin niyang sagot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dr. Dominguez. Ang chismis, totoo man o hindi, ay may kapangyarihang manira. At hindi natin hahayaang masira ang pangalan ng St. Jude's. Doon, naintindihan niya ang lahat. Hindi sila interesado sa katotohanan. Hindi sila interesado sa kanyang panig. Ang tanging gusto nila ay patahimikin ang iskandalo. At ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay ang alisin ang pinagmumulan nito. Siya. Anong gusto ninyong mangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig na. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang katahimikan ay isang malinaw na sagot. Gusto nilang umalis siya. Lumabas si Althea sa opisinang iyon na parang isang multo. Wala siyang maramdaman. Manhid. Ang galit at takot ay napalitan ng isang malawak na kawalan ng pag-asa. Tapos na ang laban. Natalo na siya bago pa man niya ito masimulan. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Liam. Kailangan niya si Liam. Kailangan niya ang yakap nito, ang katiyakan na sa kabila ng lahat, may isang tao pa ring nakakakita sa tunay na pagkatao niya. Mabilis siyang naglakad patungo sa ward kung saan alam niyang naka-duty ito. Ngunit bago pa man siya makaliko sa pasilyo, natigilan siya sa kanyang nakita. Sa di kalayuan, nakatayo si Liam, nakayuko. Sa harap nito ay ang head nurse, si Gina. Nakapameywang ito at galit na nagsasalita. Hindi niya marinig ang eksaktong sinasabi, ngunit nakikita niya ang paggalaw ng mga labi nito, ang pagtaas ng kilay nito, ang panlalait sa mga mata nito. Nakikita niya si Liam na tumatanggap lang ng lahat ng iyon, hawak ang isang basahan na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Althea. Ang buong ospital, ang buong mundo, na ginagawa iyon kay Liam dahil sa kanya. Hinahamak, pinagtatawanan, ipinapahiya. Isang matinding kirot ang dumurog sa kanyang puso. Hindi niya iyon hahayaan. Kaya niyang tiisin ang lahat ng sakit para sa sarili niya. Ngunit hindi niya kayang makita si Liam na nasasaktan dahil sa kanya. Ang pag-ibig na dapat sana'y maging kanlungan nila ay magiging isang sandata na sisira dito. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo bago pa man siya makita ni Liam. Doon, sa sulok na iyon, ginawa niya ang kanyang huling desisyon. Hindi lang ito para sa kanyang karera. Ito ay para kay Liam. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 bato. Pag-upo niya sa kanyang mesa, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Ang asawa ni Mrs. Santos, isang matandang pasyente na ilang taon na niyang inaalagaan at nakatakdang operahan niya sa susunod na linggo. Hello, this is Dr. Rivera. Doc, good morning po, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang hindi komportable. Tumawag lang po ako para i-cancel po sana yung schedule ng asawa ko. Napakunot ang noo ni Althea. May problema ba, Mr. Gomez? Is she okay? Ay, okay lang naman po siya, Doc.
Nagdesisyon lang po kami na kumuha ng second opinion. Opo, second opinion. Ang pag-aalinlangan sa boses nito ay halatang halata. Pasensya na po, Doc. May mga narinig lang po kasi kami. Hindi na nito kailangang tapusin. May mga narinig kami. 3 salita na tumapos sa lahat. Ang lason ay umabot na sa mga pasyente niya. Ang tiwala na pinaghirapan niyang makuha sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang bula. Naiintindihan ko, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sige po, ingatan ninyo si Mrs. Gomez. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang mga libro, ang mga diploma sa pader, ang mga litrato. Ang lahat ng ito ay simbolo ng isang buhay na wala na. Kumuha siya ng isang malinis na papel, ang official letterhead ng ospital. Kinuha niya ang kanyang mamahaling pluma. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig. Mayroon ng isang nakakakilabot na kapayapaan sa loob niya. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang maaaring mawala pa. Nagsimula siyang magsulat. Ang mga salita ay simple, formal, at malamig. Isang sulat ng pagbibitiw. Habang isinusulat niya ang huling pangungusap, isang butil ng luha ang pumatak sa papel, bahagyang nagpamantsa sa tinta. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paalam. Gabi na. Ang buong ospital ay tahimik na. Iniwan ni Althea ang sulat sa gitna ng kanyang mesa, sa lugar kung saan madali itong makikita. Hindi na siya nag-abala pang ayusin ang kanyang mga gamit. Kinuha lang niya ang kanyang bag na may lamang ilang mahahalagang bagay. Tahimik siyang lumabas ng kanyang opisina sa huling pagkakataon. Dumaan siya sa mga pasilyo na dati nilalakaran niya ng may pagmamalaki. Ngayon, para siyang isang magnanakaw tumatakas sa dilim. Nasa parking lot na siya, malapit nang pumasok sa kanyang sasakyan, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng saya at sakit na nararamdaman niya. Liam. Tumitig siya sa screen, ang pangalan nito ay paulit-ulit na kumikislap. Isang tawag mula sa buhay na kanyang tinatalikuran. Ang puso niya ay sumisigaw na sagutin ito, na marinig ang boses nito sa huling pagkakataon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pagsagot sa tawag na iyon ay isang kahinaan. Ito ay isang pag-aalinlangan. Sa halip, gamit ang isang nanginginig na daliri, pinindot niya ang power button. Ang screen ay nagdilim. Ang tawag ay naputol. Ang koneksyon nila ay pinutol niya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito, papalayo sa St. Jude's, papalayo kay Liam, papalayo sa buhay na kanyang binuo at winasak. Tanging ang dilim lamang ng gabi ang kanyang kasama. Ang biyahe sa bus ay tila walang katapusan. Bawat kilometrong nilalakbay palayo sa Maynila ay 1 kilometro palayo sa buhay na kanyang tinalikuran. Nakasandal ang ulo ni Althea sa malamig na salamin ng bintana, pinapanood ang mga gusali na dahan-dahang napapalitan ng mga puno at ang mga puno na napapalitan ng malawak na mga bukirin. Manhid pa rin ang kanyang pakiramdam, ang kanyang puso ay isang malaking espasyo na puno ng katahimikan at sakit. Pagkalipas ng halos 4 na oras, bumaba siya sa terminal ng San Rafael, Batangas. Agad siyang sinalubong ng hangin, isang hangin na iba sa hangin ng syudad. Dala nito ang amoy ng alat ng dagat na humahalo sa sariwang hangin ng probinsya. Dama niya ang sikat ng araw sa kanyang balat, mas mainit, mas totoo.
Ito ang kanyang bayan. Ang lugar kung saan siya lumaki bago siya naging si Dr. Althea Rivera, ang bituin ng St. Jude's. Dito, siya lang si Thea. Naglakad siya patungo sa isang maliit na bahay na inuupahan, hindi kalayuan sa dalampasigan. Ito ay isang simpleng bahay kubo na gawa sa kahoy at kawayan na papaligiran ng mga puno ng niyog. Napakalayo sa kanyang modernong condo unit sa Maynila, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Naging simple ang kanyang mga araw. Sa umaga, gigising siya sa tunog ng mga alon, hindi sa tunog ng alarm clock o ng emergency calls. Maglalakad siya sa dalampasigan, hahayaang basain ng tubig dagat ang kanyang mga paa habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Pinilit niyang huwag isipin ang nakaraan. Pinilit niyang huwag isipin si Liam. Ngunit ang pagpilit na kalimutan ay isang paraan din ng pag-alala. Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, naaalala niya ang bawat tibok ng puso ni Liam. Sa init ng araw, naaalala niya ang init ng mga yakap nito. Sa katahimikan ng gabi, naririnig niya ang malumanay nitong boses. May isang maliit na karinderya malapit sa kanyang tinutuluyan. Pag-aari ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena. Ito ang naging kanlungan niya tuwing tanghalian. "O, Ineng, heto na ang paborito mong sinigang," sabi ni Aling Nena isang araw. Inilalapag ang isang mainit na mangkok sa kanyang mesa. "Napansin ko, parang malungkot ka pa rin. May problema ka ba?" Si Aling Nena ay may mga matang nakakakita ng higit pa sa ipinapakita ng isang tao. Ngumiti lang si Althea. "Wala po, Nay. Pagod lang po siguro sa biyahe." Hindi na nagtanong pa ang matanda. Ngumiti lang ito pabalik. "Sige lang, ang dagat, magaling maghilom ng sugat. Ibuhos mo lang lahat ng sama ng loob mo dyan, tatanggapin niya lahat." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Althea. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng probinsya, na dati niyang inaasam, ay tila nagpapalakas sa mga bulong sa kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang kanyang cellphone. Matagal na itong naka-off, ngunit binuksan niya ito ngayon. Hindi para tumawag o mag-text. Pumunta siya sa gallery, sa isang folder na nakatago, protektado ng password. Binuksan niya ito. Doon, nakita niya ang mukha ni Liam. Mga litratong kinunan niya ng palihim. Isang litrato kung saan natutulog ito sa isang upuan sa hallway, pagod sa magdamag na duty. Isang litrato kung saan nakangiti ito habang binibigyan ng pagkain ang isang pusang kalye. Isang litrato kung saan seryoso itong nagpupunas ng sahig, ang mga braso nito ay matipuno, ang pawis ay kumikinang sa kanyang noo. Hindi ito si Liam de la Cruz, ang CEO. Hindi ito ang janitor. Ito si Liam. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay isang ordinaryong babae lang. Habang tinititigan niya ang mga litrato, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, doon bumuhos ang lahat ng luhang pinipigilan niya sa buong maghapon. Umiyak siya para sa nawala nilang pag-ibig. Umiyak siya para sa pangarap na binuo niya at winasak. At umiyak siya para sa kinabukasan na kailangan niyang harapin ng mag-isa. "Bakit, Liam?" bulong niya sa hangin. "Bakit sa dinami-rami ng tao ikaw pa? Bakit kailangang maging ganito kasakit?" Kinabukasan, para siyang isang bagong tao. Ang pag-iyak ay tila naglinis sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Naglakad siyang muli sa dalampasigan, ngunit ngayon
Mayroon ng ibang bigat ang kanyang mga hakbang. Umupo siya sa buhangin, hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Hindi na niya ito maitatago pa. Ito ang buhay na ebidensya ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pagkakamali. "Anak!" bulong niya. "Patawarin mo si Mama, ha? Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang buong pamilya na dapat para sa'yo. Pero ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging sapat." Tumingin siya sa malawak na karagatan. Ang kulay nito ay singlalim ng kanyang kalungkutan. Ang pangalan ni Liam ay tila isinisigaw ng hangin. "Liam?" Halos hindi marinig na bulong niya. Isang salitang puno ng pangungulila at pagmamahal. At sa sandaling iyon, isang bagay ang gumalaw sa loob niya. Isang maliit, ngunit malinaw na tapik mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Natigilan siya. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. At muli, isang sipa, mas malakas ngayon. Hindi ito isang ilusyon. Ito ay totoo. Ang anak nila. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kalungkutan, isang maliit na buhay ang nagpaparamdam ng kanyang presensya. Isang paalala na hindi siya tunay na nag-iisa. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, ang unang tunay na ngiti sa loob ng napakatagal na panahon. Kasabay nito, isang panibagong luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa. Ang bawat sulok ng St. Jude's Medical Center ay sumisigaw ng kanyang pangalan, Althea. Para kay Liam, ang bawat pasilyo ay isang alaala. Ang rooftop kung saan sila unang naghalikan. Ang garden kung saan sila nagkakape. Ang hallway kung saan niya ito unang nakita naglalakad na parang isang reyna sa kanyang puting damit. Ngayon, ang reyna ay nawawala at ang kaharian ay puno ng mga kasinungalingan. Isang linggo na siyang parang baliw sa kakahanap. Ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang kanyang mga text ay hindi nababasa. Ang condo unit nito ay bakante. Naglaho si Althea na parang bula at ang tanging iniwan nito ay isang malaking butas sa kanyang puso at isang liham ng pagbibitiw na naging usap-usapan sa buong ospital. Nag-resign daw dahil sa stress, sabi ng ilan. May sakit daw yata, bulong ng iba. Hindi, nabuntis yan, sigurado ako, sabi ng mga mapanghusga. Ang kanilang mga boses ay puno ng lason. Naririnig niya ang lahat ng iyon habang nagwawalis ng sahig, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang puso ay nagdurugo. Bawat chismis ay isang kutsilyong humihiwa sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang pangalan ni Althea. Ngunit sino siya? Isa lang siyang hamak na janitor. Walang sino man ang makikinig sa kanya. Ngunit ang araw na iyon, magbabago ang lahat. Ang boardroom ng St. Jude's ay puno ng tensyon. Ang lahat ng department heads at mga miyembro ng board, kasama si Dr. Dominguez, ay naghihintay sa pagdating ng bagong CEO ng De La Cruz Corporation, ang kumpanyang nagmamay-ari sa ospital. Ang dating CEO, ang ama ni Liam, ay namatay sa isang aksidente sa kotse mahigit 1 taon na ang nakalipas. Simula noon, ang kapatid nitong si Ricardo de la Cruz ang pansamantalang namahala. Sino kaya ang bagong CEO? Bulong ni Dr. Marco Santos. Sana naman ay kasinggaling ni Don Enrique. Basta't hindi kasing arogante ng kapatid niyang si Ricardo, ayos na ako, sagot ng isa pang doktor. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, suot ang isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang bagay na hindi pa nila nakikita dati. Kapangyarihan. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Ang kanilang mga panga ay halos bumagsak sa sahig. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang bagong CEO, ang tagapagmana ng De La Cruz Corporation, ay si Liam, ang janitor. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay. Ito ay malalim, kalmado at may awtoridad. I am Liam De La Cruz, and effective today, I will be taking over as the new CEO of this corporation, including this hospital. Naglakad siya patungo sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa pinuno. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Dinaanan niya ang mga doktor na dati hindi man lang siya tinitingnan. Dinaanan niya si Dr. Dominguez, na ngayon ay maputla at parang nakakita ng multo. But how? Nauutal na tanong ni Dr. Dominguez. I decided to work from the ground up to truly understand this company. Simpleng sagot ni Liam, isang handa ng kasinungalingan. To see who is loyal and who is not. To hear what is truly being said in the hallways. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na direktang tumama sa puso ng bawat isa sa kanila. Ang janitor na binaliwala nila ay nakarinig ng lahat. Pagkatapos ng maikli at tensyonadong pagpupulong, naiwan si Liam sa boardroom kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant at security head, si Marco. Well, that was a show, sabi ni Marco na may bahagyang ngiti. Nawala ang tigas sa mukha ni Liam. Ang anino ng CEO ay napalitan ng mukha ng isang lalaking desperado. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Any news about Althea? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Marco. Wala pa, sir. But my men are checking every lead. We will find her. Hindi lang ito simpleng pag-alis, Marco. Sabi ni Liam, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tinulak siya palayo. Pinilit siyang umalis. At alam kong may kinalaman dito ang tiyuhin ko. Huminga ng malalim si Liam at tumingin sa labas ng malaking bintana. Tanaw ang buong syudad. The reason I went undercover wasn't just to learn the business, pagamin niya. I was investigating my father's death. I never believed it was an accident. And my uncle Ricardo is the primary suspect. He runs the company with an iron fist, but I know he's been cooking the books, making shady deals. Nagtago ako sa St. Jude's dahil ito ang isa sa mga unang kumpanyang binili ni Papa. I was looking for old files, any evidence that could link Ricardo to my father's death. And then, I met her. Naalala niya si Althea, ang kanyang tapang, ang kanyang talino, ang kanyang kalungkutan. She was the only person who saw me, Marco. Not as a janitor but as a person. I fell in love with her. But my secret put her in danger. I'm sure of it. My uncle must have found out about her. He saw her as my weakness. The rumors, the pressure. This has Ricardo's dirty hands all over it. He destroyed her career to get to me. Isang apoy ng galit ang nag-aalab sa mga mata ni Liam. Galit sa kanyang tiyuhin at galit sa kanyang sarili. Find her, Marco! Find out who started the rumors! I want every single person who hurt her to pay! Utos niya, ang boses niya ay malamig na parang yelo. I will burn this entire hospital to the ground if I have to. Walang sino man ang mananakit sa babaeng mahal ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Sinagot niya ito at nakinig ng mabuti. Habang tumatagal, ang kanyang mukha ay nagbago. Sige, understood. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Liam. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Liam, sabi niya, may balita na kami. Napatayo ng tuwid si Liam.
Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. "Where is she? Is she okay?" "We found her, sir!" sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay maingat. "She's in San Rafael, Batangas!" Ang kapayapaan sa San Rafael ay marupok, ngunit para kay Althea, ito ay sapat na. Ang kanyang mundo ay lumiit sa dalampasigan, sa maliit na kubo na kanyang inuupahan, at sa palengke kung saan ang bawat isa ay kilala siya bilang si Thea, ang buntis na taga Maynila na naghahanap ng katahimikan. Isang maaraw na umaga, habang namimili siya ng mga sariwang gulay sa palengke, naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa paligid. Ang masayang ingay ng mga nagtitinda at mamimili ay tila humina. Ang mga tao ay natigilan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Sa kalsada. Napakunot ang noo ni Althea. Sinundan niya ang kanilang mga tingin, at doon nakita niya ito. Isang makintab na itim na luxury sedan, napakabago at napakamahal, na dahan-dahang gumagapang sa makipot at maputik na kalsada ng palengke. Ito ay isang bagay na hindi nabibilang sa lugar na iyon, isang itim na perlas sa gitna ng buhangin. Huminto ito ilang metro lang mula sa kanyang kinatatayuan. Sino ang bibisitahin ng ganito kayaman na tao sa kanilang simpleng bayan? Isang lalaking nakaunipormeng driver ang mabilis na bumaba at binuksan ang pinto sa likuran. At mula sa loob, isang figura ang lumabas. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang kulay abong suit na tila isinukat para lamang sa kanya at isang pares ng mamahaling leather shoes. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang kanyang tindig, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Althea. Ang bayong na puno ng gulay ay halos mabitawan niya. Ang lalaki. Kilala niya ang lalaking iyon, ngunit imposible. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng nagtatakang karamihan. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon na puno ng kalungkutan, ang panga na tila laging seryoso, ang mga labing minsan niyang hinagkan, ay hindi niya maaaring ipagkamali. Si Liam. Ngunit hindi ito ang Liam na kilala niya. Hindi ito ang Liam na nakasuot ng kupas na asul na uniporme, na may dalang walis at dustpan. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng lalaking kanyang minamahal. Nagsimulang maglakad si Liam patungo sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Nagtataka kung sino ang babaeng buntis na pinuntahan ng isang napakayamang dayo. "Althea!" sabi nito nang makalapit. Ang boses nito ay puno ng emosyon na hindi niya maintindihan. "Liam?" Halos pabulong niyang sagot. Anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang suot mo?" Hindi sumagot si Liam. Tiningnan lang nito ang mga matang mapanghusga sa paligid nila. "Hindi dito ang lugar para mag-usap. Please, sumama ka sa akin." Dinala siya ni Liam sa dalampasigan, sa parehong lugar kung saan niya naramdaman ang unang sipa ng kanilang anak. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng mga alon. "Kailangan mong magpaliwanag, Liam," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at takot. Huminga ng malalim si Liam. Tumingin ito sa malayo, sa abot tanaw. "Ang pangalan ko ay Liam de la Cruz." De la Cruz. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Althea. De la Cruz. Ang pamilyang nagmamay-ari ng St. Jude's. Hindi maaari. "Ako ang anak ni Enrique de la Cruz," pagpapatuloy nito. "Ako ang tagapagmana ng De la Cruz Corporation. Ako ang may-ari ng ospital kung saan ka nagtrabaho." Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Althea. Napaurong siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala.
Kaya nagtago ako bilang isang janitor, sabi ni Liam. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanyang mga mata, puno ng pagsusumamo. Dahil iniimbestigahan ko ang pagkamatay ng mga magulang ko. Isang aksidente daw pero hindi ako naniniwala. Ang tiyuhin ko, si Ricardo, ang pansamantalang humawak sa kumpanya. May kutob akong may kinalaman siya dito. Nang malaman niyang may namamagitan sa atin, ginamit kanya Althea. Siya ang nasa likod ng mga tsismis. Siya ang nagpakalat ng mga kasinungalingan para sirain ka dahil alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Gusto niya akong sirain para makuha niya ang buong kumpanya. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Kasinungalingan, sabi niya, umiiling. Lahat pala, kasinungalingan. Ang init ng galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkabigla. Ang mga pag-uusap natin sa rooftop, ang kape, ang mga ngiti mo, lahat ba yon bahagi ng pagpapanggap mo? Hindi. Mabilis na sagot ni Liam. Lumapit ito sa kanya. Ang pagmamahal ko sa iyo, Althea. Yun lang ang totoo sa lahat ng ito. Pagmamahal? Sigaw ni Althea, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Iniwan ko ang lahat dahil sa'yo, ang karera ko, ang pangalan ko, ang buong buhay ko nawala dahil sa isang iskandalo at ngayon sasabihin mo sa akin na ang lalaking minahal ko ay hindi pala totoo? Na isa ka palang bilyonaryo na naglalaro ng mahirap-hirapan? Ginamit mo ko, Liam, o kung sino ka man. Bawat salita niya ay isang sampal kay Liam. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit ang sarili niyang sakit ay mas matindi. Pakiramdam niya ay niloko siya sa pinakamasakit na paraan. Sa gitna ng kanyang galit, isang bagay ang ginawa ni Liam na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan, sa harap niya. Ang mamahaling suit nito ay nabahiran ng basang buhangin, ngunit wala itong pakialam. Tumingin ito sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Isang halo ng pagsamba, panghihinayang at walang katapusang pagmamahal. Dahan-dahan, iniangat nito ang nanginginig na kamay, nag-aalangan na para bang humihingi ng permiso. Inilapat nito ang palad sa kanyang sinapupunan. Naramdaman ni Althea ang init ng kamay nito at sa ilalim nito, gumalaw ang kanilang anak. Maaaring nagsinungaling ako tungkol sa kung sino ako, Althea, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tumingala ito sa kanya. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa mga mata nito. Pero hinding-hindi ako nagsinungaling tungkol sa pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader ng galit na kanyang itinayo. Ang katapatan sa mga mata nito, ang bigat ng mga salita nito, ang init ng kamay nito sa kanyang tiyan, lahat ay nagsanib upang wasakin ang kanyang depensa. Ang kanyang galit ay unti-unting natunaw at napalitan ng pamilyar na kirot ng pag-ibig at pagkalito. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang paniwalaan? At habang ang kanyang isip ay naguguluhan at ang kanyang puso ay nagtatalo, isang bagay ang biglang nangyari. Isang matalas, bigla ang kirot ang pumunit sa kanyang katahimikan. Napasinghap siya, ang kanyang kamay ay mabilis na napahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Tumingin siya kay Liam, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong uri ng takot. Liam, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang basag na bulong. Ang tubig ko! Sa ilalim ng kalmadong langit ng San Rafael, sa gitna ng kanilang nagtatalong mga mundo, ang kanilang anak ay nagpasya. Panahon na.
Nawala ang CEO. Nawala ang bilyonaryo. Sa isang iglap, si Liam de la Cruz ay naging isang ordinaryong lalaki na puno ng takot. Althea! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng panik. Mabilis niyang inalalayan si Althea na napahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang muka ay namimilipit sa sakit. Kailangan nating makarating sa ospital. Ngayon na, sabi ni Liam. Ang isip niya ay mabilis na nagpoproseso. Pero anong ospital? Ang pinakamalapit na disenteng pagamutan ay ilang oras pa ang layo. Doon, sa health center ng bayan, hirap na sabi ni Althea, humihinga ng malalim sa pagitan ng mga salita. Kaya na nila to, bilisan mo. Binuhat siya ni Liam na parang wala itong bigat. Ang mamahaling suit, ang leather na sapatos, lahat ay binaliwala niya habang tumatakbo sila pabalik sa sasakyan. Ang driver nito ay gulat na sumalubong sa kanila. Sa health center! Bilis! Sigaw ni Liam at ang sasakyan ay humarurot, nag-iwan ng alikabok sa simpleng palengke. Ang health center ng San Rafael ay maliit at simple. Napakalayo sa St. Jude's na may mga makabagong kagamitan. Ngunit ang mga nurse at ang nag-iisang doktor doon ay mabilis na kumilos. Nang makita nila ang sitwasyon ni Althea, agad nila itong inasikaso. Naiwan si Liam sa labas ng maliit na delivery room, walang magawa kundi maghintay. Ang bawat sigaw ni Althea mula sa loob ng kwarto ay parang isang matulis na kutsilyo sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang maglakad-lakad sa makipot na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at malamig. Ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong korporasyon ay walang kapangyarihan dito. Ang tanging magagawa niya ay magdasal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang galit sa mga mata ni Althea kanina lang. Ang mga akusasyon, ang sakit. Lahat ng iyon ay totoo. Nagsinungaling siya. At dahil sa kasinungalingan niya, narito sila ngayon sa isang sitwasyong malayo sa dapat sanay para sa kanila. Panginoon, iligtas mo silang dalawa, paulit-ulit niyang bulong. Iligtas mo ang mag-ina ko. Ibibigay ko ang lahat, patawarin mo lang ako. Ang mga oras ay tila gumapang. Bawat minuto ay isang walang hanggang parusa. Hanggang sa wakas, isang tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Ang malakas na iyak ng isang sanggol. Natigilan si Liam. Ang tunog na iyon, ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang nurse na may ngiti sa mga labi ang lumabas. "Congratulations po, sir," sabi nito. "Isang malusog na baby boy. Pwede niyo na pong makita ang mag-ina niyo." Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Nakita niya si Althea nakahiga sa kama, pagod ngunit may isang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang puting kumot, ay isang maliit na anghel. Napako ang tingin ni Liam sa sanggol. "Halika," mahinang sabi ni Althea. "Gusto kanyang makilala." Lumapit si Liam, ang kanyang mga hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang basagin ang sagradong sandali. "He looks like you," bulong ni Althea. Ang galit kanina ay wala na, napalitan ng isang emosyon na mas malalim pa. Maingat na iniabot ni Althea ang sanggol sa kanya. Sa unang pagkakataon, binuhat ni Liam ang kanyang anak. Ang mundo ay tumigil. Ang liit-liit nito sa kanyang mga braso. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng gatas at bagong silang na sanggol.
Ang maliliit na daliri nito ay kumapit sa kanyang hintuturo, isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing, "Huwag mo akong bibitawan." Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, ang lahat sa kanya ay isang perpektong milagro. Sa sandaling iyon, nawala ang De La Cruz Corporation, nawala ang St. Jude's, nawala ang galit niya kay Ricardo. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na napakalaki, isang pagmamahal na handang pumatay at mamatay para sa dalawang taong nasa harap niya. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin sa kanya si Althea. "Ikaw ang ama. Ikaw ang magbigay ng pangalan." "Enrique?" sabi ni Liam nang walang pag-aalinlangan. "Enrique? Para sa papa ko. Enzo for short." "Enrique Enzo Rivera de la Cruz," bulong ni Althea. At isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Maganda." Ang kapayapaan sa silid na iyon ay perpekto. Isang maliit na pamilya, nagsisimula pa lang. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng dati, ay marupok. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Liam sa kanyang bulsa. Ayaw niya sanang sagutin, ngunit nakita niyang si Marco, ang kanyang assistant, ang tumatawag. Isang tawag mula kay Marco ay laging importante. Dahan-dahan niyang ibinalik si Enzo sa mga bisig ni Althea. "Sagutin ko lang to." Lumabas siya ng silid at sinagot ang tawag. "Marco, what is it?" "Sir," sabi ni Marco sa kabilang linya, ang kanyang boses ay apurado at may halong galit. "You need to see this. Check your email. Ngayon na." May masamang kutob si Liam. Mabilis niyang binuksan ang kanyang email sa telepono. Isang link mula kay Marco. Pinindot niya ito. Dinala siya nito sa isang sikat na online news site. At ang headline ay tila isang malakas na sampal sa kanyang muka. "From janitor to billionaire, the shocking story of St. Jude's new CEO and the gold-digging doctor who trapped him." Nanlamig ang buo niyang katawan. Binasa niya ang artikulo. Isang kwentong binaluktot at puno ng lason. Isinalaysay nito kung paano nilandi ng isang ambisyosang surgeon na si Dr. Althea Rivera ang isang kawawang janitor. At nang malaman nitong ito pala ay isang bilyonaryo, ginamit nito ang isang bata para itali ang lalaki. Kasama sa artikulo ang mga litrato niya na nakasuot ng janitor's uniform at mga litrato ni Althea na kuha sa ospital. Sa ilalim ang comment section ay isang impyerno. "Grabe! Desperada! Kawawang janitor, na-jackpot lang, hahaha! Dapat alisin ang lisensya ng doktor na yan, walang moral!" Habang binabasa niya ang mga komento, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kanyang panga ay nagtiim, at ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ito ang gawa ng demonyo. Ito ang gawa ni Ricardo. At habang ang galit ay kumukulo sa loob niya, muling tumunog ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit isang numerong kilalang-kilala niya. Sinagot niya ito. "Hello pamangkin," sabi ng isang malamig at nanunuydong boses sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang tiyuhin, si Ricardo de la Cruz. "Anong kailangan mo?" mariing tanong ni Liam. "Nabalitaan ko! Nagkaanak ka na raw? Congratulations!" Sabi ni Ricardo, ang tawa nito ay nakakakilabot. "How does it feel? Ang magkaroon ng isang pamilya, ang magkaroon ng isang bagay na pwede mong ikabahala?" Hindi sumagot si Liam. "Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko? Ang article?" Pagpapatuloy ni Ricardo. "Simula pa lang yan, Liam.
Simula pa lang yan ng pagpapakita sa mundo kung anong klasing babae ang pinili mo. Isang babaeng sumisira sa pangalan ng pamilya natin. Huwag mo silang idadamay dito, banta ni Liam. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. This is between you and me. Isang tawa ulit ang narinig niya. Wala nang you and me, Liam. Simula nang pinili mo ang babaeng yan, dinamay mo na sila. Magsaya ka muna sa pamilya mo dahil sisimulan ko ng sirain yan, isa-isa. At ibinaba ni Ricardo ang tawag. Nakatayo si Liam sa pasilyo ng maliit na health center, hawak ang telepono. Ang saya na naramdaman niya kanina ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa kanyang ama. Ito ay isang digmaan. At idineklara lang ni Ricardo na ang kanyang mag-ina ang target. Isang malaking pagkakamali. Ang katahimikan sa maliit na silid kung saan nagpapahinga si Althea kasama ang kanyang bagong silang na anak ay isang ilusyon. Sa labas ng mga pader ng health center, isang digital na bagyo ang namumuo at hindi magtatagal ay hahampasin nito ang kanilang munting mundo. Pagbalik ni Liam sa silid, sinubukan niyang itago ang galit at pag-aalala sa kanyang mukha. Nginitian niya si Althea, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sino yon?" tanong ni Althea, napansin ang pagbabago sa kanyang aura. "Wala, trabaho lang," pagsisinungaling ni Liam. "Huwag mo munang isipin yon, magpahinga ka lang." Ngunit paano siya makakapagpahinga? Kahit na walang sinasabi si Liam, nararamdaman niya ito. Ang biglaang pagbabago sa hangin, ang tensyon. Kinabukasan lumabas sila ng health center. Nag-arkila si Liam ng isang mas pribadong bahay sa San Rafael, mas malayo sa kabayanan na may sariling gate at mataas na pader. Dinala niya doon si Althea at si Baby Enzo, kasama ang isang private nurse para tumulong sa pag-aalaga. "Para saan to, Liam?" tanong ni Althea habang inililibot ang tingin sa magandang bahay. "Hindi natin kailangan ng ganito." "Para sa seguridad ninyo," sagot ni Liam. Ang kanyang boses ay seryoso. "Hanggat hindi pa tapos ang gulo sa Maynila, gusto kong siguraduhing ligtas kayo dito." Ang gulo na tinutukoy ni Liam ay mas malala pa sa inaakala ni Althea. Isang hapon, habang natutulog si Enzo, hindi na natiis ni Althea ang pananahimik ni Liam. Habang nasa labas ito at may kausap sa telepono, kinuha ni Althea ang tablet na iniwan nito sa mesa. Binuksan niya ito at doon nakita niya ang lahat, ang mga news articles, ang mga litrato, ang libu-libong komento, gold digger, trapper, disgrace to all doctors. Ang mga salita ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. Ang parehong mga akusasyon, ang parehong paghuhusga. Ngunit ngayon, 10 beses na mas malala. Dati, sa mga pasilyo lang ng ospital. Ngayon, buong Pilipinas na ang humuhusga sa kanya. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Ito ang dahilan ng pag-aalala ni Liam. Ito ang bagyong pilit nitong itinatago sa kanya. Ngunit ang bagyo ay hindi na maitatago pa. Kinabukasan, ang katahimikan ng San Rafael ay binasag ng tunog ng mga sasakyan. Sumilip si Althea sa bintana at nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa labas ng kanilang gate. May dala silang mga kamera, mga mikropono, mga reporters. Natagpuan na nila siya. "Dr. Rivera, totoo po ba ang mga akusasyon? Ano po ang masasabi ninyo sa mga nag-aakusa sa inyong gold digger kayo? Si Mr. De La Cruz po ba ang ama ng anak ninyo?" Ang mga tanong ay parang mga bala na tumatagos sa pader ng bahay. Si Liam at ang 2 security guard na kinuha niya ay agad na hinarang ang gate, ngunit ang mga reporters ay agresibo. Sinusubukan nilang kumuha ng litrato sa loob.
Napaurong si Althea mula sa bintana, nanginginig. Binuhat niya si Enzo mula sa kuna nito at niyakap ng mahigpit na para bang kaya niyang protektahan ang kanyang anak mula sa ingay at dumi ng mundo sa labas. Ang tahimik na bayan na kanyang tinakasan ay naging isang sirko. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nag-uusisa. Ang kanilang mga tingin ay hindi na tingin ng pakikiramay, kundi tingin ng pag-uusisa at paghuhusga. Dito pala nagtatago yung doktora sa balita. Narinig niyang bulong ng isang kapitbahay sa labas. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, ay isa sa mga nasa labas. Sinubukan niyang itaboy ang mga reporters. "Lubayan ninyo siya! Wala siyang ginagawang masama!" Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Sa loob ng ilang araw, ganoon ang naging eksena. Isang kulungan. Hindi sila makalabas. Ang bawat pagbukas ng bintana ay sasalubungin ng mga flash ng kamera. Ang dating kapayapaan ay naging isang bangungot. Isang gabi, habang umiiyak si Enzo, hindi na kinaya ni Althea. Pagod na pagod siya. Sa pisikal, mula sa panganganak. Sa emosyonal, mula sa walang tigil na atake. Pumasok si Liam sa kwarto. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkakasala. "Althea? Hanggang kailan, Liam?" Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay pagod at basag. "Hanggang kailan tayo magtatago dito?" "I'm sorry," sabi ni Liam. "Ginagawa ko ang lahat." "Ginagawa mo ang lahat?" Putol ni Althea, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "Tingnan mo tayo, Liam. Tingnan mo kung anong nangyari sa atin. Tumakas ako sa Maynila para protektahan ang anak ko sa ganitong klasing mundo. Pero sinundan mo ko. Dinala mo ang gulo mo dito. Hindi ko to ginusto, Althea." "Pero nangyari na," sigaw niya. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. "Nangyayari na. At ang anak ko, nadadamay sa isang laban na hindi naman niya dapat laban. Isang laban para sa pera at kapangyarihan mo." Nasaktan si Liam sa kanyang mga sinabi. Alam niyang may katotohanan doon. "I'm tried to escape once to protect our child," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "This time, what should I do? Anong gagawin ko ngayon?" Tumingin siya kay Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagod na higit pa sa pisikal na pagkapagod. Ito ay ang pagod ng kaluluwa. Ang pagod ng isang taong paulit-ulit na lumalaban at natatalo. Baka dapat na nating itigil to," sabi niya. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa sarili niyang puso. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Tayo!" sagot ni Althea. Ang kanyang tingin ay blangko. "Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka hanggang dito na lang talaga. Kasi Liam, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang lumaban pa." Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Liam. Ang makita ang babaeng pinakamamahal niya, ang pinakamatapang na taong kilala niya, na sumusuko. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ito ang tunay na tagumpay ni Ricardo. "Hindi ko na kayang lumaban pa." Ang mga salitang binitiwan ni Althea ay tumama kay Liam nang mas malakas pa sa anumang suntok. Bawat pantig ay umaling-awngaw sa tahimik na silid, isang deklarasyon ng pagkatalo. Nakatayo siya roon, pinapanood ang babaeng kanyang minamahal na unti-unting nawawasak sa kanyang harapan, at ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay parang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang tagumpay ni Ricardo? Ang sirain hindi lang ang kanilang mga pangalan, kundi pati na rin ang kanilang mga espiritu? Hindi. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Liam.
Isang apoy na pinagliyab ng desperasyon at ng isang matinding pagmamahal. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Hindi! Mariin niyang sabi. Napatingin sa kanya si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Lumapit si Liam sa kanya. Dahan-dahan, kinuha niya si Baby Enzo mula sa mga bisig ni Althea at maingat na inilagay ito sa kuna. Pagkatapos, humarap siyang muli kay Althea. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na nanlalamig at nanginginig. Hindi tayo susuko, Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Althea dati. Hindi ko hahayaang manalo siya. Hindi ko hahayaang sirain niya tayo. Pero paano, Liam? Basag ang boses ni Althea. Buong mundo ang kalaban natin. Ang pangalan ko, wasak na. Kung gayon, aayusin natin, sagot ni Liam. Hinigpitan ang hawak sa mga kamay nito. Ipaglalaban natin sila. Lalaban tayo hindi gamit ang emosyon, kundi gamit ang katotohanan. Ngunit kailangan kitang kasama sa laban na to, Althea. Kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Althea. Huwag kang sumuko. Huwag ngayon. Para sa akin. Para sa anak natin. Ang mga salita ni Liam, ang tindi sa kanyang mga mata, ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Althea. Sa loob ng maraming araw, ang tanging nararamdaman niya ay takot at kahihiyan. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa determinasyon sa mukha ni Liam, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Tumango siya, isang mabagal, halos hindi kapansin-pansing tango. Pero sapat na iyon. Good, sabi ni Liam. Hinalikan niya ito sa noo. Ako nang bahala. Magpahinga ka lang. Oras na para tapusin ang laban na to. Lumabas si Liam ng silid na may bagong sigla. Ang desperasyon ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Marco, I need everything you have on my uncle. Financial records, phone logs, CCTV footage, everything, utos niya. And I need our best investigative team to focus on one person. Head Nurse Gina. Siya ang nagsimula ng tsismis sa St. Jude's. Pagpapatuloy ni Liam, naglalakad-lakad sa sala na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Alam kong may nag-utos sa kanya. At alam kong si Ricardo yon. We need to find the link. Find the money trail. Sa sumunod na 24 na oras, ang tahimik na bahay sa San Rafael ay naging isang war room. Si Liam ay walang tulog, walang tigil sa pakikipag-usap sa kanyang team sa Maynila sa pamamagitan ng video calls. Ang mga dokumento ay ipinapadala sa email. Ang mga impormasyon ay dumadaloy na parang ilog. Ang kanyang mga tauhan ay nagtrabaho ng walang tigil. Sinuri nila ang lahat ng bank accounts ni Nurse Gina. Sinuri nila ang mga financial records ng mga kumpanyang pag-aari ni Ricardo, kahit na ang mga shell corporations na itinatago nito. Gabi na, at halos wala pa rin silang makitang konkretong ebidensya. Sir, malinis ang mga bank accounts ni Nurse Gina. Walang malaking depositong kahina-hinala, report ng isang investigator. Napasuntok si Liam sa mesa. Imposible! Walang gagawa ng ganoong bagay ng walang kapalit. Hanapin ninyo, baka cash. Baka sa account ng kamag-anak. Habang nagkakagulo sila, si Althea ay tahimik na lumabas ng kwarto. Nakita niya ang itsura ni Liam. Pagod, magulo ang buhok, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Dinalhan niya ito ng isang tasa ng mainit na kape.
Hindi ka pa natutulog, sabi niya. Tumingin sa kanya si Liam. Malapit na, Althea. Alam kong malapit na. Umupo si Althea sa tabi niya at tiningnan ang mga dokumento na nakakalat sa screen ng laptop ni Liam. Mga numero, mga pangalan ng kumpanya. Bilang isang doktor, sanay siya sa komplikadong impormasyon. Anong hinahanap ninyo? Tanong niya. Isang koneksyon. Isang pagbabayad. Kahit ano, sagot ni Liam. Tiningnan ni Althea ang isang listahan ng mga corporate expenses. Isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Phil Wellness Medical Supplies? Isa yan sa mga suppliers ng ospital. Si Ricardo ang pumirma ng kontrata, sabi ni Liam. I remember that company, sabi ni Althea. Nagtaka ako noon. Masyadong mahal ang mga presyo nila kumpara sa ibang suppliers. Ipinaglaban ko na palitan sila pero laging nire-reject ng board. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Liam. Marco! I-check ninyo ang Phil Wellness. Find out who owns it. Mabilis na kumilos ang team. At pagkalipas ng ilang minuto, ang sagot ay dumating. Sir, sabi ng investigator, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ang Phil Wellness Medical Supplies ay isang shell corporation at ang nag-iisang may-ari ay ang kapatid ni Nurse Gina. Natigilan ang lahat. Ito na ang koneksyon. Overpriced contracts, kickbacks. Ang pera ay hindi direktang ibinibigay kay Nurse Gina. Idinadaan ito sa isang lehitimong kontrata ng negosyo, isang perpektong paraan ng money laundering. Nakuha na natin siya, bulong ni Liam. Hindi pa sila tapos. Sa loob ng isang oras, may hawak na silang kopya ng mga bank transfer mula sa Phil Wellness patungo sa isang personal account. Ang account ng anak ni Nurse Gina na nag-aaral sa ibang bansa. Marco, set up a video call. I want to talk to Nurse Gina. Now, utos ni Liam. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang mukha ni Nurse Gina sa screen. Nasa bahay ito at halatang nagulat sa tawag. Mr. De La Cruz? Good evening, Nurse Gina, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Maganda ba ang gabi mo? Dahil sisirain ko yan ngayon. Ipinakita ni Liam sa screen ang kopya ng mga bank transfer. Ang mukha ni Nurse Gina ay biglang namutla na parang isang multo. Hindi ko alam yan, nauutal niyang sabi. Talaga? Tanong ni Liam. Dahil ang NBI ay siguradong magiging interesado sa overpriced contracts, kickbacks, at money laundering. At sigurado rin akong magiging interesado ang US Embassy kung paano napopondohan ang pag-aaral ng anak mo gamit ang perang galing sa krimen. Nagsimulang umiyak si Nurse Gina. Maawa ka, sir. May pamilya ako. May pamilya ka? Ulit ni Liam, ang kanyang boses ay tumaas na. Sinira mo ang pamilya ko! Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao! Para saan? Sa pera? Napasigaw na si Nurse Gina sa pag-iyak. Inutusan lang ako! Inutusan lang ako ni Sir Ricardo! At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang utos ni Ricardo, ang plano, ang pagpapakalat ng tsismis. Habang nagsasalita si Nurse Gina, nire-record ni Liam ang lahat. Pagkatapos ng tawag, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Humarap si Liam kay Althea. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ngayon ay may bagong liwanag. Ang liwanag ng pag-asa. Ang liwanag ng tagumpay. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. May ebidensya na ako, Althea. May confession na tayo. Tumingin siya sa mga mata nito. Bukas, babalik tayo ng Maynila. At tatapusin na natin ang digmaang ito. Handa ka na bang harapin sila kasama ko? Ang pagbabalik sa Maynila ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Dati, umalis si Althea sa dilim ng gabi. Mag-isa, durog ang puso, at tumatakas na parang isang kriminal. Ngayon,
Bumalik siya sa sikat ng araw. Kasama si Liam, hawak ang kanilang anak at handa nang harapin ang digmaan. Ang St. Jude's Medical Center ay nagkakagulo. Isang emergency press conference ang ipinatawag ni Liam de la Cruz. Walang nakakaalam kung para saan ito, ngunit ang buong media, ang mga miyembro ng board at halos lahat ng empleyado ng ospital ay naroon, nag-aabang sa malaking anunsyo. Ang bulungan ay malakas. Ito na ba ang araw kung kailan formal na aalisin si Dr. Rivera sa ospital? O baka naman aaminin na ni Mr. de la Cruz na naloko siya? Sa gitna ng auditorium, naghihintay ang isang entablado na may mahabang mesa at maraming mikropono. Sa audience, naroon ang lahat ng mga mukha na dating nagpahirap kay Althea, ang mga doktor na tumalikod sa kanya, ang mga nurse na nagchismis, si Dr. Dominguez na naghugas kamay. At sa unahang hilera, nakaupo na parang isang hari sa kanyang trono, ay si Ricardo de la Cruz, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nandito siya para panoorin ang huling pagbagsak ng kanyang pamangkin. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid nang lumabas si Liam, suot ang isang matikas na itim na suit. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya, naglalakad sa tabi niya, ay si Dr. Althea Rivera. Kung ang pagdating ni Liam bilang CEO ay isang sorpresa, ang pagdating ni Althea ay isang bomba. Ang mga bulungan ay naging malakas na hiyawan ng gulat. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Si Althea ay hindi ang babaeng umalis ilang buwan na ang nakalipas. Hindi na siya ang biktimang nakayuko, nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kanyang suot na simpleng puting bestida, mayroon siyang aura ng dignidad at lakas. Hindi siya ang babaeng sinira ng iskandalo. Isa siyang reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Magkahawak kamay silang umakyat sa entablado. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Althea ang tingin ng daan-daang tao. Dati, ang mga tinging ito ay dumudurog sa kanya. Ngayon, binibigyan siya nito ng lakas. Umupo sila sa gitna ng mesa. Humarap si Liam sa mga mikropono. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga kasinungalingan at itama ang isang malaking pagkakamali. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay bahagyang naglaho. Sa loob ng maraming linggo pagpapatuloy ni Liam, ang pangalan ni Dr. Althea Rivera ay dinungisan. Ang kanyang karera ay sinira. Ang kanyang pagkatao ay hinusgahan. Ngayon, narito siya para sabihin ang kanyang katotohanan. Ibinigay ni Liam ang mikropono kay Althea. Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya sa mga tao isa-isa. Nakita niya ang kanilang mga mukha, pagtataka, pag-aalinlangan, panlalait. Ang pangalan ko ay Dr. Althea Rivera. Panimula niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Isa akong doktor, isa akong babae, at isa akong ina. Minahal ko ang isang lalaking akala ko'y isang janitor. Sabi niya. Lumingon siya kay Liam na may maliit na ngiti. Minahal ko siya hindi dahil sa pera, dahil wala siya noon. Minahal ko siya dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang respeto, at sa kanyang puso. Ang pagmamahal na iyon ay nagbunga ng isang biyaya, ang aming anak. Hinuhusgahan ninyo ako. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tumitigas. Sinasabi ninyong isa akong gold digger. Sinasabi ninyong ginamit ko ang aking anak. Ngunit ang totoo, ang mga salitang naririnig ninyo ay hindi nagmula sa ordinaryong tsismis. Ito ay isang plano, isang masamang sabuatan para sirain, hindi lang ako, kundi pati na rin ang lalaking mahal ko.
Ang bulungan ay lalong lumakas. Napatingin ang lahat kay Ricardo, na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. At ngayon, sabi ni Liam, muling kinuha ang mikropono, ipapakita namin sa inyo ang katotohanan. Isang malaking screen sa likod nila ang biglang umilaw. At doon, lumabas ang mukha ni Nurse Gina, umiiyak sa recorded video call. Inutusan lang ako! Inutusan lang ako ni Sir Ricardo! Ang boses ni Nurse Gina ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ikinuwento niya ang lahat. Ang utos, ang pera na idinaan sa PhilWellness Medical Supplies, ang plano para sirain si Althea. Kasunod nito, ipinakita ni Liam ang mga bank transfer, ang mga dokumento ng Shell Corporation na nakapangalan sa kapatid ni Nurse Gina. Ang auditorium ay sumabog sa gulat at galit. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling kay Ricardo, na ngayon ay putlang-putla at pinagpapawisan. Isang kasinungalingan! Sigaw ni Ricardo, tumayo mula sa kanyang upuan. Gawa-gawa lang yan lahat, walang katotohanan yan. Talaga ba, Tio? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Dahil may isa pa akong sorpresa. Isang bagong dokumento ang lumabas sa screen. Isang luma, medyo kupas na dokumento. Ito ang orihinal na police report ng aksidente na ikinamatay ng aking mga magulang, sabi ni Liam. At ito naman, isang bagong dokumento ang lumitaw sa tabi nito. Ang bersyon na isinumite sa korte. Isang pekeng bersyon na nagsasabing sira ang preno ng kotse. Ngunit ang totoo, ayon sa orihinal na investigasyon, may nakitang bakas ng tampering sa linya ng preno. At ang nag-iisang tao na may access para palitan ang report na iyon at ang taong may pinakamalaking motibo para mawala ang aking ama ay ikaw, Ricardo. Ang huling ebidensya ay isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Si Ricardo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot. Wala na siyang masabi. Wala na. At sa sandaling iyon, ang mga pinto sa likod ng auditorium ay bumukas. 2 pulis, nakauniporme, ang dahan-dahang naglakad sa aisle patungo sa direksyon ni Ricardo de la Cruz. Nagtapos ang press conference sa isang eksena ng kaguluhan. Ang mga reporters ay nagsisigawan, ang mga kamera ay kumikislap. Si Ricardo ay walang nagawa kundi sumama sa mga pulis, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkatalo. Sa gitna ng lahat ng ito, sa entablado, magkahawak pa rin ng kamay sina Liam at Althea. Tahimik, matatag. Tapos na ang digmaan. At sa wakas, nanalo ang katotohanan. Ang imahe ni Ricardo de la Cruz habang isinasakay sa police car ay paulit-ulit na ipinalabas sa lahat ng news channels. Ang dating kinatatakutang business tycoon ay isa na ngayong kriminal. Ang kanyang mukha ay nakatatak sa bawat dyaryo at website. Ang iskandalo ng gold-digging doctor ay agad na namatay at napalitan ng mas malaking kwento ng De La Cruz Empire's Dirty Secrets. Ang opinyon ng publiko, na kasing bilis ng hangin kung magbago, ay bumaliktad. Ang dating mga mapanghusgang komento online ay napalitan ng mga salita ng suporta at paghanga. Si Althea, na dating tinawag na desperada, ay isa na ngayong simbolo ng katatagan. Si Liam, na dating tinawag na kawawang biktima, ay isa na ngayong bayani na naghahanap ng hustisya para sa kanyang mga magulang. Ang St. Jude's Medical Center, sa desperadong pagtatangkang iligtas ang kanilang nasirang reputasyon, ay mabilis na kumilos. Isang linggo pagkatapos ng press conference, isang formal na pagpupulong ang muling naganap sa boardroom. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay ibang-iba. Si Liam, bilang CEO, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Sa kanyang tabi, bilang panauhing pandangal, ay si Althea na may dalang kapayapaan sa kanyang puso. Si Dr. Dominguez, ang hospital director, ang unang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Dr. Rivera, Althea,
Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa ngalan ng buong board, ng buong St. Jude's. Gusto naming humingi ng isang malalim at taos-pusong paumanhin. Yumuko siya ng bahagya, isang gesto na hindi pa niya nagagawa kanino man. Nagkamali kami. Nagpadala kami sa tsismis at sa takot. Ipinagkanulo namin ang isa sa aming pinakamahusay na doktor. Walang salita ang makakapagpahayag kung gaano namin ito pinagsisisihan. Ang ibang miyembro ng board ay tumango, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng parehong damdamin. Ang iyong pagbibitiw ay hindi namin tinatanggap, pagpapatuloy ni Dr. Dominguez. Ang iyong posisyon bilang Head of Cardiothoracic Surgery ay naghihintay sa iyo. Hinihiling namin, Dr. Rivera, na bumalik ka sa amin. Ang ospital na ito ay nangangailangan sa iyo. Ang alok ay nakalatag na sa mesa. Ang posisyong ipinagkait sa kanya, ang karangalang inagaw sa kanya, ay ibinabalik na ngayon, nakabalot sa isang formal na paghingi ng tawad. Tiningnan ni Althea ang mga mukha sa paligid niya. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nila. Ngunit nakita rin niya ang alaala ng sakit na idinulot nila. Pagkatapos ng pagpupulong, tumayo sina Liam at Althea sa rooftop ng ospital. Ang parehong rooftop kung saan nagsimula ang kanilang lihim na pag-iibigan. Gabi na, at tanaw nila ang libu-libong ilaw ng syudad. Anong desisyon mo? Tanong ni Liam. Tumingin si Althea sa malayo. Hindi ko alam. Isang bahagi sa akin ay gustong bumalik. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi nila ako kayang sirain. Huminga siya ng malalim. Pero isang bahagi rin sa akin ang nagsasabing, tapos na ang yugto na iyon. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Ano man ang maging desisyon mo, kasama mo ako. Tumingin si Althea sa kanya. Tapos na ba talaga, Liam? Ang laban kay Ricardo? Umiling si Liam. Nagsisimula pa lang ang kaso. Mahaba pa ang proseso. Pero ang mahalaga, hawak na siya ng batas. At ang kumpanya, nililinis ko na. Tinatanggal ko ang lahat ng mga taong katulad niya. May isang bigat pa rin sa boses ni Liam. Isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Hindi lang ang kumpanya ang sinira niya, Althea. Pag-amin niya. Sinira niya ang tiwala ko sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, siya ang tanging kamag-anak na meron ako. Siya ang tumayong ama sa akin pagkatapos mamatay ni na Papa. At sa buong panahong iyon, ang demonyo na pumatay sa kanila ay siya rin palang yumayakap sa akin. Niyakap ni Althea si Liam. Sa pagkakataong ito, siya naman ang naging lakas nito. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito, ang bigat ng isang dekada ng panlilinlang. Hindi ka nag-iisa, bulong ni Althea. May pamilya ka. Ako. At si Enzo. Tayo ang pamilya mo ngayon. Nanatili sila sa ganoong posisyon, magkayakap sa ilalim ng mga bituin, dalawang kaluluwang sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit nagsisimula na silang maghilom. Bumalik sila sa kanilang bahay. Isang tunay na bahay ngayon, hindi na isang taguan. Naabutan nilang mahimbing na natutulog si Baby Enzo sa kanyang kuna. Umupo si Althea sa tabi ng kuna, hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. Tinitigan niya ang payapang mukha nito, walang kamalay-malay sa bagyong dinaanan nila para sa kanya. Kinuha niya ang sobre na ibinigay ni Dr. Dominguez kanina. Ang formal na sulat na nag-aalok sa kanya na bumalik. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya kay Liam na nakasandal sa may pintuan, pinapanood sila. At sa huli, tumingin siyang muli sa kanyang anak. Sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na hindi batay sa galit o sa pagnanais na maghiganti. Isang desisyon na hindi batay sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Isang desisyon
na batay sa kung ano ang tunay na mahalaga. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humina na palitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ang kaso laban kay Ricardo de la Cruz ay patuloy na umuusad, ngunit para kina Liam at Althea, ang digmaan ay matagal nang natapos. Isang pamilyar na simoy ng hangin ang muling humaplos sa mukha ni Althea. Ang parehong hangin na may amoy ng alat ng dagat, ang parehong init ng araw. Ngunit ngayon, wala nang bigat ng kalungkutan. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong tayong gusali, simple ngunit moderno. Sa itaas ng pasukan, isang pangalan ang nakasulat sa malalaking letra, Rivera de la Cruz Community Clinic. Ito ang kanyang naging desisyon. Tinanggihan niya ang alok na bumalik sa St. Jude's. Ang puso niya ay wala na sa mga engrandeng pasilyo nito, sa politika, sa presyon. Ang puso niya ay nasa bayang nagbigay sa kanya ng kanlungan noong mga panahong pinakamadilim ng kanyang buhay. "Handa ka na ba, ma'am?" Tanong ni Liam sa kanyang tabi, isang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Ngumiti si Althea pabalik. "Handang-handa na, sir!" Magkahawak kamay nilang pinutol ang pulang ribbon, isang senyales na opisyal ng bukas ang kanilang klinika. Ang mga tao ng San Rafael, sa pangunguna ni Aling Nena, ay masayang pumalakpak. Sila ang mga unang pasyente, mga kaibigan, ang bagong komunidad ni Althea. Sa loob ng klinika, suot muli ni Althea ang kanyang puting damit. Ngunit hindi na ito ang puting damit na sumisimbolo sa kapangyarihan at malamig na propesyonalismo. Ito ay isang puting damit ng serbisyo, ng pag-aalaga. Habang sinusuri niya ang isang batang may lagnat, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mukha. Narinig niya ang halakhak ng isang pamilyar na sanggol mula sa di kalayuan. Sa isang sulok ng klinika, sa isang maliit na playpen, ay si Baby Enzo, masiglang pinaglalaroan ni Liam. Ito ang bagong setup nila. Isang doktor, isang CEO na nagtatrabaho mula sa bahay o mula sa klinika, at isang masayahing sanggol na ang tanging trabaho ay magbigay ng ligaya sa kanilang lahat. Hapon na nang matapos ang unang araw ng klinika. Pagod ngunit masaya, naglakad sila pauwi sa kanilang bahay. Isang bahay na hindi na inuupahan, kundi kanila na. Isang simpleng bahay sa harap ng dagat, malayo sa ingay ng syudad. Umupo sila sa buhanginan, sa harap ng kanilang bahay, habang si Enzo ay masayang naglalaro sa pagitan nila. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. "Masaya ka ba dito?" tanong ni Liam, ang kanyang braso ay nakaakbay kay Althea. Sumandal si Althea sa kanyang balikat. "Hindi ko pa naramdaman ang ganitong kapayapaan sa buong buhay ko." Tumingin siya sa paligid. Ang simpleng buhay, ang tahimik na paligid. "Akala ko dati, ang halaga ko ay nasa titulo ko, sa reputasyon ko. Akala ko ang tagumpay ay nasa pagiging pinakamagaling sa St. Jude's." Huminga siya ng malalim, ang sariwang hangin ay pumuno sa kanyang mga baga. "Pero dito ko natagpuan ang lahat. Ang halaga pala ay wala sa kung ano ang tingin sa'yo ng ibang tao. Nasa paggising mo sa umaga, na alam mong may dahilan ng buhay mo, na may mga taong nagmamahal sa'yo, at may mga taong kailangan ng tulong mo." Tumingin siya sa mga mata ni Liam. "Salamat, Liam, sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga." Hinaplos ni Liam ang kanyang mukha. "Hindi ako, Althea. Ikaw. Ikaw ang nagpakita sa akin kung paano muling magtiwala.
kung paano muling bumuo ng isang pamilya. Kayo ni Enzo. Alam mo, sabi ni Althea na may kasamang ngiti. Noong una kitang makita sa St. Jude's, naisip ko, kawawa naman yung janitor, mukhang pagod na pagod. Tumawa si Liam. At ako naman, naisip ko, napakasungit naman ng doktorang yun, parang laging may kaaway. Nagtawanan sila, ang tunog ng kanilang mga halakhak ay humalo sa tunog ng mga alon. Ang dating Dr. Rivera at ang dating janitor. Ang dalawang mundo na nagbanggaan, nasira, at muling nabuo, mas matibay, mas totoo. Kinuha ni Liam si Enzo at itinaas ito sa hangin. Ang halakhak ng bata ay ang naging musika ng kanilang paglubog ng araw. Ito, sabi ni Althea, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Ito ang tunay na halaga. Ito ang tunay na tagumpay. Tumingin sa kanya si Liam. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, hinusgahan ng mundo, ngunit sa huli ay nanatiling dalisay. Hindi, sabi nito. Ang boses ay puno ng katiyakan. Kayo ni Enzo ang lahat. At sa paglubog ng araw sa San Rafael, isang bagong simula ang sumisikat para sa kanila. Isang simula na binuo hindi sa pundasyon ng mga pangarap at reputasyon, kundi sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang unos. At dito po nagtatapos ang kwento nina Dr. Althea Rivera at Liam de la Cruz. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa bawat kabanata ng buhay nina Althea at Liam ay isang paglalakbay din para sa akin. At layunin kong iparamdam sa inyo ang bawat sakit, bawat takot, at bawat kilig na kanilang naramdaman. Sapagkat ang kwento nila ay kwento rin natin. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang titulo, yaman, o sa kung ano ang sasabihin ng iba, kundi sa tibay ng kanyang puso at dignidad sa gitna ng mga pagsubok. Isang paalala na ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magbigay sa atin ng lakas na bumangon. At higit sa lahat, isang paalala na laging may pag-asa at bagong simula na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na unos. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento nina Althea at Liam? Ang bawat mensahe ninyo ay isang inspirasyon para sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal, pusong muling umiibig.